Kaloka talagang tunay dahil mainit na pinag-uusapan ngayon sina Kim Chiu at Paolo Abilino matapos silang makita sa black screening ng pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Sa event na inorganisa ni Ann Cortez, kitang-kita sa mga litrato na magkatabi pa sina Paolo at Kim sa screening. Agad itong napansin ng mga fans na tila kilig na kilig sa unexpected tandem ng dalawa. Ang bongga nga dahil sabi ng ilang mga fans tila patapang ng patapang ang Romo couple sa kanilang mga ganap. Ito nga ay kahit tila low-key lang si Paolo na makikitang naka-face mask all the way, mukhang umiiwas siyang makahawa o mahawaan. Sa kanyang Instagram stories, nagbahagi rin si Kim ng photo collab kung saan kasama niya sina Anna, Vice Ganda at Paolo. Sa caption, nagpahayag si Kim ng taus-pusong pagbati para kay Vice Ganda. Malaki ang suporta ng mga kapamilya star sa pelikulang ito na isa sa mga talagang pinag-uusapan ngayong 50th MMFF. Sa pagbibida ni Vice Ganda, nagbibigay pugay ito sa mga breadwinners ng bawat tahanan, isang mensaheng tumatago sa puso ng maraming Pilipino. Habang pasabog ang pelikula ni Vice, tila pasabog din ang banding ni Kim at Paolo. Dahil nga dyan ay marami ang excited kung susuporta rin ba si Vice Ganda sa pelikula ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear na nakatakdang ipalabas sa February 12, 2025. Nakakatuwa nga na bukod sa pakilig ay talagang ramdam na ramdam ang holiday spirit sa suporta ng mga celebrities sa isa't isa. Nangisay na naman sa kilig ang mga Kim Pao fans nang mag-viral sa X ang stolen shot na nagpapakita kay Paolo Abilino na nasa isang kabilang at nakasandal sa pader. Kuha ang nasabing video sa black screening ng And the Breadwinner Is na inorganisa ni Ann Cortez. Dumalo rin dito ang ilang artista kabilang na si Kim Chiu. Ang lalaking nakatalikod ay sinasabing si Paolo na matyagang naghihintay at nagbabantay kay Kim na animoy hindi artista na nag-aabang sa kanyang girlfriend. Kasama ni Kim si Paolo sa nasabing black screening bilang date escort para suportahan ang co-host nito sa It's Showtime na si Vice Ganda na siyang bida sa movie. Posibleng hinarang pa si Kim ng mga fans at hinayaan lang ni Paolo na makipag-interact ang leading lady niya sa lalabas na pelikula ngayong February 12. Samantala, ilang araw pa bago ang pagsalubong ng bagong taon, nag-post na agad ng cheers ang Kim Pao International Fan Group para sa kanilang mga hinahangaang sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Nakapost din sa kanilang wall sa dating X ang maagang pagsalubong ng mga ito sa inaasahang mas lalong mag-bloom na karera ng dalawa sa 2025. Sinabayan din nila ng pag-boost sa successful tandem ng Kim Pao sa aalis na taon na ang 2024. Bukod dito, nag-trending party na rin ang nasabing fan group. Sabi pa ng ilan na sa post na may subtitle ng video ni Kim at Paolo na New Beginning 2025. Ang mga masisipag at dedicated fan group ni Kim at Paolo na gaya nito ang siyang magbibigay ng magagandang box office return sa lalabas nilang pelikula na My Love Will Make You Disappear. Again, dahil sa February pa naman ang showing ng movie nila, bubusugin talaga kayo ng ng mga ayuda, off-cam and on-cam na halos tan showbiz event or showbiz event man yan. Nung nakita ko yung post si Kim yan sa social media, sabi ko, ay, parang wala yata si Paul. Inintay ko talaga, yung pala na, dus pala sa pinaka-highlight pala. Yes! Oh, haba ha? Ang tagal nung segment na yun na pinasasalamatan at pinost ni Kim yung mga ganap nila ni Paolo. So, highlight ng 2024 ni Kim ay si Paolo. The tandem or whatever man. The relationship with Paolo. Oo, yun talaga. Ito namang naging highlight yun. Kasi lahat, walang itinira si Kim, yung pagbabiking na, pag-workout, yung mga mga personal appearances na sa mga shows, yung sa mga press con, sa mga pagpapakilig na sa mga mall tours, mga ganyan, lahat nandoon. Wala siya.
wala siyang itinira sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, kung meron mang sobrang close na lalaki ngayon kay Paolo, aside from Darren Espanto and mga Showtime family, si Paolo talaga yun. Baka nga mas madalas pang nakakasama ni Kim si Paolo eh. I mean, nag-shooting kasi. Pero syempre may Showtime, so everyday nakakasama yung mga host ng lalaki. Pero so far, talagang pwede niyong sabihin, kaya naman karapat-dapat talaga na magbigay ng special mention, special shout-out talaga si Kim sa partnership na nabuo noong 2024. And hopefully, mas tumagal pa. Talaga, ako naman nakikita ko kasi very mature na yung dalawa eh. Yung Kim pa, mature na yung, alam na nila kung paano mag-handle ng relationship, alam na nila kung paano alagaan yung, kung anong meron sila. Oo, pero sana magtagal sila, no, kung sasakali bang hindi sila umamin, sana magtagal sila at sana maging solid sila kasi maganda kasi yung samahan lang, ang ganda ng good vibes, ang ganda ng aura ni Kim, lalo pagkasama si Paolo at kahit hindi niya kasama si Paolo, maganda yung aura ni Kim, maganda yung mukha, talagang energy level siya. Kasi pag nagkataon na hindi naging maganda yung samahan nila bilang magjowa, baka ito na naman si Kim, malulungkot na naman at maghihintay na naman ba ng panibagong Paolo at para sumaya siya ulit. Doon hindi naman nasusukat ni Kim ang kanyang kasiyahan at success sa pagkakaroon ng lalaki, di ba, ng Joe? Pero syempre kahit paano malaking tulong din of naman. course, iba yung level of happiness nung kung na meron si Kim ngayon. Ako talagang naniniwala, pag-amin na lang in public. Oo nga, wag na lang gano'n. Yun ang kulang pag-amin in public ang kulang. Pero parang sa panahon ba ngayon, meron uso pa ba yung parang yung umaamin sila ng we're together, blah blah blah. Si Atong Ang lang tsaka si Sanchez. Ayun talaga. Yun na talaga. Sa mga bagets siguro parang pwede, pero what you see is what you get kasi lagi ang drama nila. Tapos pag kasi wala namang number one, hindi pa talaga nagpa-press con. Yung tatanungin mo talaga. Jericho Rosales umamin siya pero nanligaw. Nanligaw pero kita mo naman ngayon, 'di ba sila mag-joke. Kaya nga yung mga ganun sana. Na hindi naman lang inaamin ko sila pero makikita mo sa mga photos, 'di ba? Na sila kasi sumama na nga si Janine, 'di ba, na sa Japan. Magkasama rin sila nag-celebrate ng Christmas. Yes, at saka ng New Year, 'di ba? Parang ganon. May mga gano'n na hindi na kinakailangan pa sigurong amin na mas maganda kasi pag naghiwalay sila, wala silang i-explain. Pero in time, pag nagchichika na namin ng press sila, pwede nang ipasok yung mga questions like, anong mansari nyo? Anong ginagawa nyo pag mansari? Anong ginagawa? May mga pahapyaw na gano'n na natanungan na gano'n. So, yun na lang ang magpapatunay. Pero for now, I don't see any reason para sila magsabi na halimbawa dalawa with Kim and Paolo na haharap on cam at sasabihin kami na hindi na kailangan. Tsaka ako sana kung meron man silang kung solid na talaga bilang magjowa itong dalawang to, ang Kim Pao, sana yung totoo lang, hindi dahil nakuha nila or dahil napilitan sila or dahil na-develop sila sa kanilang tandem. What do you mean? Dapat totoo. Dapat totoo. Pag umamin sila? Hindi. Kung meron hindi, dapat totoo ko naman nararamdaman lang sa sarili na dahil gusto lang, dahil meron silang love. Hindi sila nadala lang sa kung mang buyo-buyo. Pero sa edad nila, wala nang buyo-buyo yan. Meron din na may iwasan, siyempre, pag kilig-kiligan ka, di ba? Pero parang si Kim wala siyang record ng gano'n. Although mostly sa collab team siya na in love, na nagiging karelasyon niya because yun talaga yung nakakasama yun niya. Nga, sana ganun nga lang. Ngayon kung hindi, di okay lang. Kasi kung di mo naman bet ang collab team mo, di ba? Tapos kahit na mag-collab team ka, hindi naman magiging kayo talaga. Pero so far, naman ang hindi ka gusto-gusto kay Paolo, di ba? If ever. Lahat naman yung qualities ni Paolo, pasok kasi mahirap, sinasabi kasi nila parang wala naman nagtatagal na Diyos. Si Paolo palaging naliligwak, hindi ba? Yung may mga basis meron ganun daw siyang image na parang hindi naman daw siya nagsiseryoso. Mali naman natin, huwag natin husgahan. Mali nyo naman pagdating kay Kim, magtagal sila, di ba? Diyos ko naman, si Vic Soto nga. Nagpakasal kay Pauline wala namang lalaki na hindi ganun. Mas gugustuhin ba ng lalaki na forever silang single or wala nagtatagal na rin? Meron mga ganon. Like sino? Gusto lang nila na meron akong makakilala mga lalaki na hindi sila forever silang forever silang single pero may mga jowa-jowa sila. Siguro takot sila na baka pag naghiwalay medyo masakit or something.